Mm. So, yan. Hi, I'm a student from the ICT strand. Itong ipipresent ko ay dedicated sa aming project na research project. Ayan. Napili ko tong subject na to for this kasi applicable naman siya for every students ng SCAS ka ba kasi sa naging school year nyo sa SCAS or nitong mga nagdaan nyo na semester ay wala tong subject na to. So, I choose this for making sure lang na kahit paano ay may matututunan kayo about this subject kasi baka gusto niyo magtrabaho bilang working student. So, by this, pwede kayong magkaroon ng knowledge, kaalaman, o hands-on experience, ganun, sa gusto nyong pasukin na trabaho as working students. So, let's start. Yan. So, work immersion. Lesson 1. So, alamin muna natin, so try natin intindihin kung ano yung work immersion. Understanding the work immersion. So, ano ba yung work immersion? So, work immersion is the subject in senior high requirement to have a hands-on experience to future work. So, work immersion daw is required to have and to have a hands-on experience to future work. Kumbaga parang hinahanda tayo para sa magiging trabaho natin sa hinaharap para hindi tayo nabibigla or naku-culture shock sa papasukin natin ng trabaho or sa gusto natin maging career na trabaho. So through this subject, the students are going to expose to environment and to become familiar with the work related with environment related to their strand, fields of specialization, and to enhance their skills. So depende, nakadepende yung pwede nyo kung saan kayo pwede i-deploy ng school sa strand nyo. Kunwari, ang strand mo ay ICT. So, pwede kang i-deploy sa mga hardwiring, ganun, hardware, or sa software, ganun. Nakatipid yan sa strand nyo. Kung ikaw naman ay HE, Home Economics, pwede kang i-deploy sa mga furnitures na something, ganun, ganyan. Kung kukili ka naman, ay pwede kang ilagay sa mga, kahit ano, sa mga food stall, sa mga food court, ganun, sa mga bar, uh, mag- uh, pwede ka rin ilagay as ano, barista, ganun. So, ayan. So, brief history muna tayo. So, brief history about work immersion. So, isang work immersion daw ay na-applied to the K-12 curriculum defined by the Department of Education, DepEd Order number 40 series of 2015. Tandaan nyo din to kasi mahalaga din tong part na yan kasi yan, pwede siya lumabas sa exam nyo, ganun, pwede itong lumabas sa exam nyo. Kaya mas maganda na rin tandaan nyo tong part na to kasi ah, nasa batas yan na ipinablish talaga tong work immersion para sa mga K to 12, grade 11 to grade 12. Work immersion refers to the part of tenure high school curriculum consisting of 80 hours of hands-off experience. So by this, grade 11 and grade 12 will undergo and will expose them to actual workplace. So baka nagtataka kayo kung bakit parang limitado yung ano ko or pigil ako sa magsasalita. Gabi na kasi, may natutulog na dito. So, ayun. So, mahalaga ba or essential ba ang work immersion? So, the subject is also needed and helpful because when the student applying and working for their future work, medyo grammatical error lang yan, and enhance their both hard and soft skills such as technical abilities damage in your field and strand and track. So, mahalaga pala to. Mahalaga pala ang work immersion kasi
dito parang inihahanda ka na ng subject para sa future career mo o sa future work mo. Dep- ah, kung ah, such as the technical abilities that they mentioned in your field and strand. Kunwari, yan, magaling ka sa computer, then dineploy ka sa ganitong bagay, work immersion are essential. So, by this, work immersion and to their future work mo ay may mga hands-on experience ka na and mga knowledge about sa pinasok mong trabaho kasi nagdaan ka sa work immersion. So, mahalaga or essential pala tong subject na to for us being student. So, ayun. So, dako tayo sa ating work ethics. Work ethics are the values and habits that guide someone becomes at work. They include being honest, reliable, responsible, and hardworking. A person with good work ethics does their job well, follow rules, respect others, and shows up on time. So, work ethics, ito yung isa tong isa to sa mga kailangan natin bilang mga em, ah, mag-a-apply ng trabaho or mga employee. Mahalaga na may ganito tayong katangian sa atin kasi isa to sa tinitignan ng ating mga ina-applyan kung meron ba tayong mga traits ng ganitong bagay. So, ito yung mga traits of work ethics. Try ko lang siyang simplihan. So, traits of work ethics, appearance, display proper dress, formal attire, hygiene, and manners. So, sa appearance, kailangan well formal ka, manamit. Hindi pwede yung nakasando ka, naka-short, naka-boxer, kung ano man trip mong gawin. Hindi pwede yun. Kailangan naka-formal attire ka. And dapat malinis ka din sa katawan mo. Yung represent basta yun, representable sa harap ng tao or dun sa harap ng o sa paningin ng mag-interview sa'yo or ng boss mo, ng manager mo, ganun. And manners, syempre dapat may respeto ka sa tao. Hindi lang nakikita ang respeto sa appearance, kundi sa sa kilos. Ayun. So, and discipline, one of the most important personality traits in everyone's life. It refers to a set of rules, regulation which are to be followed while undergoing a task or activity. So, discipline is et, yung, itong traits na to ay isa sa mga importante na personality traits ng isang employer o employee. Kasi sa pagtatrabaho, kailangan mo ng disiplina. Lalo na sa mga ibinibigay sa iyo na task or sa mga undergoing na task. Kung so isa 'yan sa mga kailangan mo bilang isang employer, discipline. Kasi kung wala kang discipline, hindi ka mahirap 'yan para sa iyo kasi parang nako-compressed ka or mahihirapan ka sa isang bagay na pinapagawa sa iyo. Ayun. And productivity is a core traits employees who demonstrate a good work ethic. Productive employees take less time to complete any given task and therefore they can accomplish tasks on time. So, productivity, ito yung
pagiging masipag mo as a employee, yung itipong pag binigay sa'yo yung task ay na-accomplish mo siya on time. So, isa to sa mga traits ng work ethics na dapat meron ang isang employee or pwedeng ikaw na magtatrabaho as a working student. Diba? So, and responsibility is a crucial aspect of work ethic that emphasizes that willingness to be answerable for one's actions, decision, and outcome. In, entails recognizing the impact of one's behavior on the overall success of a project, team, or organization. So, responsibility daw ay isang crucial aspect of work ethic na dapat ay sa lahat ng bagay ikaw ay respa- ah, responsibilidad or responsible ka sa mga dapat mga bagay. So next traits of work ethics is the responsibility. Yan. Ang responsibilidad na sa etika ng trabaho daw ay tumutukoy sa tungkulin ng mga individual na gampanan ng ang kanilang gawain sa trabaho ay may pinakamahusay na paraan. Pinapanatili nito daw yung pagiging personal na pag-uugali, pananagutan at integridad. So, ayun ang pagiging um, pagkakaroon ng responsibility or having a traits like this responsibility. And the last is the teamwork. Teamwork is a crucial aspect of work ethic that greatly contributes to the success of company. Individuals with strong work ethics recognize the importance of work collaboratively with others towards a common goal. So, ang traits na to ay teamwork ay isa din sa mga crucial aspect ng work ethic na kailangan meron ng isang employee. Kasi kung halimbawa walang ganito sa um, kumpanya nyo, ganun sa trabaho nyo, walang mangyayari kasi o hindi walang nagiging cooperation sa bawat isa. Kumbaga parang may kanya-kanya ng mundo. So, kailangan may teamwork sa pagtrabaho or sa isang kumpanya na meron kayo. So, ayun lang. So, yun lang muna ang aking i-discuss. Sana kahit paano ay meron kayong naintindihan. So, let me know if may hindi kayo naintindihan to make it clear. So, yun lang muna. Bye-bye!